Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? At batiin din natin ang isa't isa ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Unang araw po para sa taong 2025, tayo'y magbigay papuri, pasasalamat at parangal para po sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kapag tayo po ay dumadako sa unang araw ng bagong taon at bago natin ipagdiwang ang bagong taon, marami sa atin ang madalas nagbabalik tanaw. Tinitingnan ang nakaraang taon, tinitingnan kung maganda ba o pangit ang nakaraang taon. At minsan, sinusukat natin ito sa mga tagumpay na nakakamit natin sa loob ng isang taon. Kaya nga minsan kapag sinasabi natin, maganda ba yung 2024 mo? Sasabihin ng ilan, maganda naman. Nakapagtapos ako, nakabili ako ng bahay. Pwede rin namang sabihin ng ilan, hindi maganda yung 2024 ko. Nagkasakit ako. Hindi naging maganda yung 2024 ko kasi nawalan ako ng hanap buhay. Hindi naging maganda yung 2024 ko kasi ang daming pighati. Pero mga kapatid, saan ba nakikita ang pagpapala? Saan ba nararanasan ang biyaya? Sa mga oras ng tagumpay? O sa mga oras na tayo'y lupaypay? Saan kaya nararanasan ang pagpapala? Sa mga oras na puno tayo ng kaligayahan, katuwaan, o sa mga oras na tayo'y nakakaranas ng pighati ng buhay? Maganda pong balikan yung ating unang pagbasa. At alam po natin kapag unang araw ng taon, ito po lagi yung pagbabasbas at pagpapaalala sa atin. Sabi po dito, pagpapalain,
Pagpalaing ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sa Ingles, let the face of God shine upon you. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagpapala pala, ang biyaya pala, ay sa mga oras na tayo ay nakakaranas ng mukha ng pagmamahal ng Diyos. Nawalan ka man ng hanap buhay, nagkahiwalay man kayo ng iyong asawa, nagkawatak-watak man ng iyong pamilya, pero kung nandoon ang mukha ng Diyos na nagpapaalala sa iyo ng kanyang pagmamahal sa kabila ng pighati at lungkot ng buhay, nandoon pa din ang biyaya at pagpapala. Mga kapatid, magandang baliktanawan ang nakaraan at makikita natin sa pagbaliktanaw natin, marami palang pagkakataon na kahit sa lungkot, sa pighati, higit sa lahat sa ligaya at saya, nandoon ang pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yun po yung una. Ano po yung pangalawang magandang pagnilayan natin sa pasimula ng taon? Naniniwala po ako, kaya marami ang nagsisimba sa unang araw ng taon dahil marami tayong hinihiling. Tama po ba? Marami tayong pagpapala at biyaya na hinihiling sa Diyos. Kaya nga marahil kagabi, nung 12:00 ng hating gabi, ano po ang unang bagay na ginawa ninyo? Sino po ang maunang nagdasal? Ay, onti lang. Dahil anong unang ginawa? Nagpaputok, kumain ng kalamay, ng malagkit, kumain ng 12 prutas na bilog, nagtatalon. Bakit? Swerte po kasi yon, Father. At maganda daw po dapat ang pasok ng taon. Pero bakit ba gumaganda ang pagpasok ng taon? Hindi sa swerte, kundi sa kabutihan at pagpapala at awa ng Diyos. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang mga pastol ay pumunta kay Maria at Jose. At sila ay nagkwento kay Maria at Jose ng kanilang mga karanasan. Pero sabi po dito sa ating ebanghelyo, natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa paglapit natin kay Jesus, lumapit din tayo kay Maria. Dahil si Maria na tunay na nakikinig, hindi lamang gamit ang tenga, kundi gamit ang kanyang puso. Ilalapit niya ang ating panalangin sa Diyos. Ilalapit niya ang ating panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, madalas kapag tayo ay nakikinig gamit ang tenga, nandoon din ang pag-iisip, nag-a-analyze pa tayo. Pero kapag ang puso ang ginagamit sa pakikinig, puro lamang itong pag-ibig at pagmamahal. Lumapit tayo kay Maria, ilapit natin ang ating panalangin sa Kanya dahil siya'y nakikinig gamit ang puso na puno ng pagmamahal at dadalhin niya ang ating panalangin sa Kanyang anak, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Panghuli, mga kapatid, ang taong 2025 ay taon ng Jubileo. At alam po natin na ang tema ng ating Jubilee Year
ay nagpapatungkol sa pag-asa. Magandang simula ng taon na puno po ng pag-asa ang ating mga puso. Magandang simula ng ang taon na puno ng pag-asa ang ating mga buhay. Naniniwala naman po tayo marahil na sa kabila ng mga pighati na pwede nating maharap ngayong 2025, mas mamumutawi pa din ang pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos. Ang buhay po natin ay hindi perpekto. Ang buhay po natin, madalas haharap tayo sa mga pagsubok ng buhay. Madalas haharap tayo sa mga problema. Para sa mga mag-asawa, hindi matatapos marahil ang bangayan ninyo bilang mag-asawa. Ang mga magkapatid marahil hindi matatapos ang bangayan. Pero malalagpasan ng lahat. Bakit? Dahil may pag-asang ipinagkakaloob ang Diyos. Mga kapatid, ang buhay ni Maria ay naging daan upang makamit natin hindi lamang ang pagpapala, hindi lamang ang regalo ng Diyos, kundi makamit natin ang buhay na puno ng pag-asa. Mga kapatid, sa mundo natin ngayon, marami na pong nawawalan ng pag-asa. Marami na pong nawawalan ng loob. Pero hayaan natin na tayong nakatanggap ng pag-asa mula sa Diyos, ng pag-ibig mula sa Diyos, ng awa mula sa Diyos, ay maging mukha din ng pag-asa para sa iba. Si Maria ay hindi lamang naging daluyan ng pagmamahal ng Diyos, bagkus si Maria ay naging mukha din ng pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayong mga Pilipino may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Pero tandaan din natin mga kapatid, habang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno, buhay ang pag-asa. Habang nandiyan ng Diyos, buhay ang pag-asa. Sa pasimula po ng bagong taon, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang hilingin natin sa Diyos. Magkaroon ng puso ni Maria upang tayo din ay maging daluyan ng pag-asa at tayo din ay maging mukha ng pag-asa para sa iba. Muli po, maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat.